Hello everyone, welcome to my YouTube channel. It's me again, Jennifer S. So for today's video mga kasari, gusto kong i-share sa inyo yung aking ideas, tips and ideas kung paano natin maiwasan or malampasan yung pagkatumal ngayong buwan ng March, April, mga ganyan, May. So medyo matumal ang mga buwan na yan. So dito sa aking tindahan, nararanasan ko rin yung tumal. So bakit ba naging matumal ngayong mga buwan mga kasari? Alam na natin yan kung tayo ay talagang nagmamasid, nag-observe sa mga panahon, no? Sa pagtitinda natin, malalaman natin kung bakit naging matumal. Naging matumal nitong mga buwan nito, nakaraang buwan at saka ngayong buwan na to dahil nga sa panahon na sobrang init. So dahil sa sobrang init, ano bang in demand na dapat meron tayo sa ating tindahan? Dapat marami tayong mga iba't ibang klaseng drinks. Ayan, yung mga ating mga soft drinks, mga juices. Ayan, so yung lahat ng mga pampalamig natin, dapat tayo ay maging kumpleto. Yun yung ating panglaban sa tumal ngayong tag-init. So tag-init, hindi lahat ng mga tao pwedeng lumabas. Bihira lang ang lumalabas na tao, pero pag may lumabas talaga at lalapit sa ating tindahan, ang kalimitan yung binibili ay yung ating mga juices, yung pangtimpla natin, yung ating mga tang at saka mga nesty. So ngayon, bakit ko nasabi para maiwasan natin kung paano natin malabanan yung pagiging matumal sa ating tindahan. Meron kasing mga pamamaraan yan mga kasari. So sa na-observe ko sa mga malaking mga pamilihan, pag kayo ay, kung nag-observe kayo sa mga grocery store, ano bang ginagawa ng mga grocery store? Di ba marami silang mga boy, marami silang mga tauhan, marami silang mga bagger o mga salesman or mga merchandiser. Ano ba yung mga ginagawa nila kalimitan kung naobserbahan nyo ang mga malalaking mga pamilya? So, sa napagtanungan ko doon sa aking pinamilhan, tinatanong ko, sabi ko, Sir, bakit tilipat nyo yung ganitong item, yung mga mga dilata, bakit hindi na dito na section? Ayun, so ang sagot niya sa akin, kasi ma'am, yung aming merchandiser, pinapalipat talaga niya yan kasi hindi matumal siya sa area na yan, hindi siya nabibilhan dito. So, sineshuffle namin ang aming mga paninda, sineswitch-switch namin para mapansin ng tao. Ayun, dahil daw sa matumal. So, ganun din. I-apply din natin yan mga kasari sa ating tindahan. I-switching din natin, i-reshuffle din natin ang ating mga paninda sa ating tindahan. So, i-rearrange natin, kumbaga, sa halimbawa, yung section ng mga chichirya na ito, dito nga na banda sa left, hindi mabenta, lipat natin sa kabilang side. Ayan. So, yung ganito nating mga paninda, yung mga kape natin, dito na side, parang hindi talaga nabebentahan ng halikabutan lang, nainitan lang, so na-expired lang yung iba, tapos tumitigas na lang, so hindi napapansin. So, ang gawin natin ay tanggalin natin sa area na yan at ilipat natin sa iba namang area. So, obserbahan natin kung saan bang item na to type niyang ilagay at mapansin siya ng ating mga buyer. So sa akin dito, ang napansin ko mga kasari, yung mga nakalagay ko mga nakasunod kayo sa aking vlog, scan lang sa ating mga previous vlogs dyan. Yung mga kape ko, mga nakahang dyan, so nasisinagan ng araw, tapos tumitigas na yung iba hindi ko na napapansin, expired na pala, kasi tulad ng greatest ko na isang tie, so sobrang sayang yun. So expired. So ngayon, ang nangyari, kinuha ko yon at syempre itinabi at tinapon mo na kasi hindi na mapapakinabangan. So ang ginawa ko sa iba kong mga kape is tinanggal ko na lang sila lahat at pinaupo ko na lang dito sa medyo taas. So sa napansin ko mga kasari, mas mabilis silang nabenta. Kahit hindi sila medyo kita sa customer kasi wala sila sa harapan. Nakaupo sila dito. So nakikita naman nila na naka-file yan is kahit nakahiga, kita nila yan ng mga kape yan, mga gatas yan, or bear brand yan. So napansin ko, naging mabenta ang aking mga nakaupong mga paninda. So, meron kasing ibang mamimili na pag tinignan nilang super dami ng sapit ng tindahan mo, naguguluhan silang tumingin at ba talaga ano bang bibili na parang naguguluhan sila. Pero kapag sa tingin ko kapag nakaayos talaga at parang ang ganda sa mata tingnan na nakaupo lang sila, hindi yung nakalaylay sila lahat. Maganda tingnan, parang ang store mo ay nagiging convenience store na look. Kasi, di ba nakita mo yung mga convenience store like yung mga 7-Eleven, di ba nakita mo wala naman nakasakit. Lahat doon ay nakaupo lahat sa kanilang mga gondolas, sa kanilang mga dividers, sa kanilang mga istante. So, naka-arrange lahat. So, maganda tingnan. Ang isang tindahan, payo ko sa inyo mga kasal, magandang naka-arrange lang at nakaupo lang, naka-line up lang sa ating mga lalagyan.
isa pa, iwas yun mga kasari sa lugi. Bakit? Hindi siya nasisinaga ng araw. Nakaupo lang siya dyan. So, safe ang ating mga paninda, no? Hindi tayo matitigasan ng mga kape, mga gatas, ayan. At isa pa, kung nagpupunas tayo, mapapansin natin kung ano yung nearly uh, expired na, kumbaga. So, mabilis natin itong mapansin. Unlike yung nakasabit lang doon, parang hindi natin napapansin, sige lang, okay na yan dyan kasi nakasabit. So, kung dito kasi, kung nakaupo yung ating mga paninda dito, pag meron tayong idinagdag na bago, mabilis natin silang makuha at ilagay sa ilalim yung bago, sa ibabaw yung ibibenta natin kasi yun yung ating lumang stocks. So, sa mga hindi nakakaalam dyan, dapat first in, first out. Ayan, hindi tayo last in, first out. Hindi ganun mga kasari ako. Kung ibig sabihin, kung ano yung nakuuna nating pinamili, yun ang ilagay natin sa ilalim. Pusporo lang, wala pa ko lighter. So, kung ano yung mga naiiwan natin ng mga paninda at meron tayong biniling bago, yun ang ating unang ilalagay sa ilalim at yung luma, siya yung ating unang i-dispose para iwas tayo expired at iwas lugi na rin. So, yun yung aking experience dito sa aking tindahan na kapag ang isang area ay hindi mabenta, siniswitch-switch ko yan mga kasari. Nililipat-lipat ko. So, sa tingin ko dito na area is napapansin ni customer. So, ibig sabihin, yung area na yan, fit sa kanya yung product na yan, no? So, dyan siya mabenta, dyan siya napapansin. So, kung yung iba ko namang paninda, like itong counter ko naman, ayan, no? Speaking of switching naman, ako ay nandoon sa left. Ngayon, hindi parang sa tingin ko hindi manggandang upuan para sa aking kaka ang nandun sa left. Sa akin lang yun, na opinion ko lang. So, nilipat ko siya dito. Nandito na ako ngayon sa right side. Wala na ako doon sa left side. So, depende yan sa inyo mga kasari kung anong sa tingin nyo yung magandang pasto sa inyong kaka. Doon nyo ilalagay. So, dito, napansin ko para maganda na yung ditong kaka ko. Dito na ako sa right side nakalagay. Kasi noon napansin nyo doon ako sa left. So, like, iba na naman ang aking inupuan, di ba? Dito na naman tayo sa side. Yung kabilang side ko is doon sa may ref. So, napansin ko ang init sa likod. So, parang hindi ako komportable. At natatabunan ako, hindi ako nakikita na may bantay pala kasi nakapustil yung aking mga ibang paninda sa akin. So, parang hindi magandang pasto. So, lumipat tayo. Dito na tayo sa right. At kita na tayo ni customer na may tao, may nagbabantay. So, importante kasi mga kasari sa isang tindahan is nakikita ni customer na mayroong bantay. No, yung hindi nagtatago ang bantay. Kasi kapag walang bantay ang tindahan nyo, so daan-daanan ka na lang ng customer. Pagsilip nila ay walang bantay dyan, punta tayo dito sa kabila. Kasi syempre may ibang customer na gusto nila. Paglapit pa lang nila dyan sa harapan, is meron ka agad nagsiserve sa kanila. Hindi nila gusto yung matagal sila nag-aantay, matagal silang magsasabi na tao po, pabili, mga ganun. Pag gusto nila, pag bungad nila sa harapan is magservisyo ka kaagad. May mga ganun kasi iba nagmamadali, hindi naman lahat ng customer mahaba-habang oras, mahaba-habang mga pasensya, ganun. May mga customer na hindi irritable, ayaw na matagal na maghantay. So, dapat ang isang tendera ay kita din ni customer kaagad. Para masabi ni customer na bibili siya ng ganito, maserve mo kaagad-agad. Ayan. So, dito ang ating topic for today is yung paano natin maiwasan ang katungalan. So, doon pa lang, maiwasan mo na yung magiging matungal ka. Kasi nga, bakit? Andiyan ka kaagad makapag-serve ka kaagad kay customer. O kita mo kaagad si customer na ay nandyan. Magsiserve ka kaagad. So, benta na kaagad yun. So, medyo nabawas-bawasan ang tumal ng yung tindahan. Kasi sabihin mo na nga, matumal na nga, pero nagtago ka naman, hindi ka naman nakikita ni customer. Mas lalong naging matumal ang bentahan mo kapag wala ka sa harapan. So, yun ang aking nagiging idea kung bakit din medyo hindi ka agad-agad napapansin yung tindahan natin kasi ang tendera is nakatago. So, ngayon, ang ginawa ko is lumipat tayo dito sa kabilang side para makita na tayo ni customer. Kasi nga, mga kasari, meron na naman tayong additional dito na convenience store sa katabi ko lang. Parang 7-Eleven style. So, yun yung aking mga tips dito sa aking tindahan, mga kasari. Lahat naman ang sinasabi ko dito ay kung ano lang yung naging experience ko, kung ano lang yung naging naobserbahan ko dito sa aking tindahan at naobserbahan ko sa mga palibot ko, mga paligid ko. Kasi yun lang naman ang sinishare ko dito. Ngayon, ang share ko naman mga kasari is, yun na nga, matumal na. So, gagawa tayo ng paraan para mapansin ang tindahan natin. Ayan.
And dito kasi, share ko rin mga kasari, meron na namang uusbong na panibago kong kakompetensya dito sa aking area. Isang convenience store, look like 7-Eleven. So, tingnan na lang natin kung ano magiging outcome. Hindi naman ako natatakot kahit meron akong katabi dyan. Kasi malakas naman ang aking pakiramdam at malakas ang aking loob. Ang itong tindahan ko ay hindi pa rin mabibihan sa aking mga kakompetensya dito sa aking area. So, isa lang mga kasari ang may papayo ko sa ating lahat. Tayo mga sari-sari store owner, laban lang po tayo. No? Matumal man yan, hindi naman lahat ng araw is matumal. Merong mga panahon na talagang malakas ang bentahan natin sa ating tindahan. So, laban lang po tayo sa aking mga kapwa kasari-sari store owner natin dyan, lalo't na ang tindahan natin ay ating bread and butter. Ito ang ating hanap buhay para sa ating pamilya. Kaya laban lang po tayo. Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi nga ho, yung iba gustong magkaroon ng isang tindahan. So tayo na nandito na, it's stable na tayo. So stay put, laban lang po. Huwag mawalan ng pag-asa kasi ang araw ay hindi pare-parehas, no? So yun lang po ang aking may papayo sa aking mga kapwa kasari-sari store owner dyan. Smile lang lagi, huwag mawalan ng pag-asa. Stay in good health dahil nga mainit ang panahon. Don't forget to drink lots of water. Yun ang ating panglaban sa init ngayong panahon ng Marso. So thank you so much guys for watching and see you again sa aking susunod na mga vlogs. Bye! Happy selling all!